Ito ay ang pelikulang The Shawshank Redemption noong 1994. Shoutout po muna kay Ruth Solis ng Jeddah at sa Cloudbridge Restaurant, 13 Martires, Cavite. Mabuhay po kayo. Taong 1947, makikita ang Vice President ng isang malaking bangko na si Andy Dufresne, na may hawak na baril at umiinom sa loob ng kanyang sasakyan. Sumunod na eksena ay nasa korte siya at nililitis sa salang pagpatay sa kanyang asawa, at kalaguyo nitong si Quintin na isang professional golfer. Inamin niya na sinundan niya ang dalawa ng gabing iyon pero iginiit niya na hindi siya ang gumawa ng krimen. Dahil sa mga ebidensya na nagtuturo sa kanya ay nahatulan siya ng 2 beses na life sentences. Sa kabilang dako isang bilanggo na nagngangalang Ellis Boyd Redding, o mas kilala bilang Red ang kinausap para sa kanyang parole pagkatapos ng 20 taon niya sa kulungan. Sa kabila ng ipinakita niyang pagbabagong buhay at pagsisisi ay hindi inaprubahan ang kanyang parole. Malungkot siyang lumabas ng opisina at ipinagpatuloy ang kanyang gawain bilang smuggler ng iba't ibang klase ng kontrabando sa loob ng kulungan. Si Andy naman at ang iba pang nahatulan ay dinala sa Shawshank Prison, isa sa pinakamalupit na kulungan sa bansang England. Lahat ng bilanggo ay nakaabang sa kanilang pagdating. Pinagpustahan pa ng grupo ni Red kung sino ang unang iiyak sa bagong batch na dumating. Pumusta siya ng 6 na sigarilyo kay Andy dahil ito ang pinakamalamya sa lahat. Kinausap sila ng punong bantay na si Captain Hadley at ang Chief Warden na si Norton para sa mga rules sa loob ng kulungan. Pagkatapos ay pinaliguan gamit ang malaking hose at pinapasok na sa kani-kanilang selda. Ang unang gabi sa kulungan ang pinakamahirap na parte. Karamihan sa mga bagong pasok ay hindi mapigilan ang umiyak. At ito ang pinagpustahan ng grupo ni Red. Nang patayin ang lahat ng ilaw ay hindi si Andy ang umiyak kundi ang pinaka-chubby sa batch nila. Dahil sa walang tigil niyang pag-iyak ay nilapitan siya ng mga bantay. Inilabas sa selda at walang awa na ginulpi ni Captain Hadley. Saka iniwan lang sa lapag na nakabulagta. Kinaumagahan ay pinalabas sa selda ang lahat ng bilanggo. Nagtipon sa kantin para sa agahan. Sa pagkain ni Andy ay may nakita siyang buhay na uod. Hiningi ito sa kanya ng matandang si Brooks. Inakala ng lahat na kakainin ito ng matanda. Pero sa alagang ibon na nakatago sa damit niya ito ibinigay. Dumating ang nanalo sa pustahan nila na si Haywood. Isa-isa nilang iniabot ang mga sigarilyong taya. Napag-alaman nila na namatay ang lalaking ginulpi nung nakaraang gabi. Umuwi kasi ang doktor kaya walang sino man ang tumulong sa nasabing lalaki. Sa loob ay may gang ng mga bisexual na kung tawagin ay The Sisters, na pinamumunuan ni Bugs Diamond. Target nilang biktimahin ang mga bagong pasok na bilanggo. Makalipas ang 1 buwan, sa wakas ay nakipag-usap din si Andy sa iba. At si Red ang una niyang nilapitan. Nalaman niya kasi na may kakayahan itong magpuslit ng mga kontrabando sa loob ng kulungan. Humiling siya ng maliit na rock hammer. Hilig niya daw kasi ang mag-ukit ng bato. Sinigurado naman ni Red na hindi madadawit ang pangalan niya kapag nagkahulihan. Kakuntsaba niya ang laundryman na si Leonard kaya madali niyang naipuslit ang rock hammer. Kung gagamitin ang ganito kaliit na hammer pambutas sa tunnel ay 100 taon ang kakailanganin para makatakas. Ipinasabay niya ito sa pamimigay ni Brooks ng libro kaya nakarating kay Andy. Sa paglalaban nakatalaga si Andy kaya madalas siyang mapagtulungan na gahasain ng grupong The Sisters. Bakas sa katawan niya ang ginagawang pananakit ng mga ito. Sa ganito umikot ang buhay ni Andy sa kulungan. Ang unang 2 taon ang naging pinakamahirap sa kanya. Noong 1949 ay ibinalita ni Norton na may palalabasin na mga bilanggo para ayusin ang isang pabrika. Halos lahat ay nag-volunteer. Pero dahil kaibigan ni Red ang isang bantay kaya ang grupo niya ang napili at isinama niya si Andy. Dito ay narinig ni Andy si Captain Hadley na namumroblema sa malaking tax na babayaran dahil sa iniwang mana ng namatay na kapatid. Nilapitan niya ito at pinayuhan na ilipat sa pangalan ng asawa ang pera bilang regalo. Sa ganitong paraan hindi niya kailangang magbayad ng malaking tax. Sa una ay hindi siya nito pinaniwalaan. Pero nang makita ang kaalaman niya sa bangko ay nakumbinsi din. Siya ang nag-ayos ng lahat ng papeles para sa mana ni Hadley kapalit ang malamig na beer para sa kanyang mga kasamahan. Dahil dito ay nagkaroon siya ng mga kaibigan. Naging malapit siya kay Red. Pareho silang nakakulong dahil sa murder. Ang kaibahan lang, si Red ay totoong nakapatay. Gamit ang rock hammer ay nagsulat siya ng pangalan sa dingding gaya ng ibang nakaukit doon. Minsan sa 1 buwan ay nanonood sila ng pelikula.
Nag-request uli siya kay Red ng malaking poster ni Rita Hayworth, ang babaeng bida sa pinanood nila. Muli ay inabangan siya ng The Sisters at pinagtulungan. Binugbog siya ng husto na muntik niyang ikamatay. Dahil dito ay pinarusahan si Bugs at isang buwan na ikinulong sa Bartolina. Paglabas ay ginulpi siya ng husto ni Captain Hadley. Dahilan para habang buhay na maparalisa ang buo niyang katawan at sa ospital na mamalagi. Mula noon ay tinigilan na siya ng grupong The Sisters. Dumating na ang mga kontrabando ni Red. Kasama ang malaking poster na hiling ni Andy. Idinikit niya ito sa dingding. Isang araw ay nagkaroon ng biglaang inspeksyon sa mga selda. Hinalungkat ang lahat ng kanilang mga gamit. Kinuha din ni Chief Norton ang hawak niyang Bible. Napansin din nito ang idinikit niyang poster sa pader pero hindi pinakialaman. Tanging liha at inukit na mga bato lamang ang nakita sa selda niya. Dahil sa kaalaman niya sa bangko ay nagka-interes si Norton sa kanya. Ginawa siya nitong personal financial advisor. Bilang kapalit ay inilipat siya sa mas magaan na trabaho at ginawang assistant ni Brooks sa library. Napansin niya na napakaliit ng espasyo nito at wala sa ayos ang mga libro. Kaya naisip niya na ipa-expand ang library para may mapagkaabalahan ang mga bilanggo. Humingi siya ng permiso kay Norton at pinayagan naman. Linggo-linggo siyang nagpapadala ng sulat sa Senado para humingi ng pondo. Sa paglipas ng buwan, si Andy na ang gumagawa ng income tax return ng lahat ng gwardya at warden doon. Pati mga taga-ibang bilangguan ay sumasadya din doon para sa kanyang serbisyo. Si Red ang nagsilbi bilang assistant niya. Isang araw ay ginawang hostage ni Brooks si Haywood. Palalayain na kasi siya matapos ang 50 years niyang pagkakakulong. Hindi niya na alam kung paano mabuhay sa labas kaya gusto niya na lang manatili sa kulungan, dahil ito lang ang maituturing niyang tahanan. Kinumbinsi siya ni Andy na may pag-asa pang naghihintay sa labas. Nakinig naman sa kanya ang matanda. Pinakawalan niya ang alagang ibon. Nagpaalam sa mga bantay at malungkot na lumisan. Wala siyang pamilya o kaibigan na uuwian kaya nangupahan siya sa isang silid. At nagtrabaho bilang bagger sa isang grocery. Hirap siyang makasabay sa takbo ng buhay sa labas at hindi niya maintindihan ang ugali ng mga tao. Hindi din siya makatulog ng maayos sa gabi. Madalas ay nagigising siyang takot at nakakalimutan kung nasaan siya. Lumala ang kanyang depresyon hanggang sa nagdesisyon siyang tapusin ang kanyang paghihirap. Nag-iwan siya ng isang mensahe sa dingding. At nagpadala ng sulat pamamaalam sa mga kaibigan niya sa kulungan. Matapos ang 6 na taon na pagpapadala ng sulat ni Andy sa Senado, sa wakas ay nabigyan siya ng $200 na budget. Kasama ang napakaraming lumang libro na ibinigay sa kanya. Sa loob ng isang kahon ay may nakita siyang plaka ng The Marriage of Figaro. Inilak niya sa CR ang bantay at pinatugtog ang napakagandang musika. Lahat ay napatigil at nakinig ng nakangiti, pati ang mga bantay. Sa maikling sandali ay naramdaman ng mga bilanggo na malaya sila. Pero si Chief Norton ay hindi natuwa. Sa ginawa niyang ito ay pinarusahan siya ng 2 linggo sa Bartolina. Sa kabila ng tinamong parusa ay nanatili siyang matatag. Ibinahagi sa lahat na hindi sila dapat mawalan ng pag-asa. Dahil ito lang ang tanging paraan para makaligtas sila. Muli ay ipinatawag si Red sa opisina para sa evaluation ng kanyang parole, matapos ang 30 years na pananatili doon. Sa kasamaang palad hindi na naman inaprubahan ang kanyang paglaya. Para mapawi ang lungkot ay niregaluhan siya ni Andy ng harmonica. Sa ika-10 taon naman niya sa kulungan ay binigyan siya ni Red ng mas malaking poster ni Marilyn Monroe. Ipinagpatuloy niya ang pagpapadala ng sulat sa Senado. Ginawa niyang 2 sulat kada linggo. Para manahimik ay binigyan uli siya ng $500 na budget. Sa wakas ay naipagawa niya ang library. Pinagtulungan nilang ayusin ang mga libro ayon sa uri nito. At ipinangalan niya ito sa namayapang si Brooks. Dahil sa pagpupursige ni Andy ay nagkaroon sila ng pinakamagandang prison library sa buong England. Tinuruan niya din ang mga bilanggo na nagnanais makakuha ng high school diploma. Para makahanap sila ng matinong trabaho sa kanilang paglaya. Sinamantala naman ni Norton ang husay ni Andy sa bangko para magkaroon ng negosyo sa labas ng kulungan. Nangontrata siya ng trabaho at ginawang trabahador ang mga bilanggo. Dahil sa mas murang singil ay nagkaroon siya ng maraming kliyente. Para maitago ang lumalago niyang yaman mula sa illegal na paraan ay gumawa si Andy ng account sa iba't ibang bangko sa pangalan ni Randall Stevens. Isang inimbentong pangalan pero kumpleto ng papeles. Si Andy lang ang nakakaalam sa lahat ng sekreto ni Norton. Isang bagong bilanggo naman ang dumating sa kulungan.
Siya ay si Tommy, hinatulan ng 2 taon sa salang pagnanakaw. Mula 13 years old ay labas-masok na siya sa kulungan. Dahil sa pagiging kwela ay naging kaibigan siya ng grupo ni Red. Lumapit siya kay Andy para magpatulong na makakuha din ng high school diploma. Dahil sa nakitang sensiridad ay tinuruan siya nitong bumasa at sumulat. Nagsumikap naman siya na matuto. Taong 1966 ay kumuha ng exam si Tommy. Kaya lang nahirapan siya at halos walang naisagot. Itinapon niya ang test paper sa basurahan at padubog na lumabas ng silid. Ipinaalala naman sa kanya ni Red ang pagsisikap ni Andy na matulungan siya. Naikwento din nito ang trabaho ni Andy bago nakulong, at pagkakapatay sa asawa at kalaguyo nito. Naalala ni Tommy ang nakasama niya dati sa kulungan, na nakapatay din ng professional golfer kasama ang kasintahan. At ibinunto ng sisi sa isang inosenteng banker. Nagulat sila sa narinig dahil ang banker na tinutukoy ni Tommy ay walang iba kundi si Andy. Pinuntahan niya si Norton at humiling ng panibagong trial dahil may testigo na para sa kanya. Takot si Norton na makalaya siya dahil mawawala din ang mga illegal nitong pinagkakakitaan kaya hindi ito pumayag. Sa halip ay pinarusahan siya at ikinulong ng ilang buwan sa Bartolina. Sa panahong iyon ay nakapasa na sa exam si Tommy at natanggap ang kanyang high school diploma. Masaya si Andy na malaman mula sa isang bantay ang magandang balita. Isang araw ay ipinatawag si Tommy para kausapin ni Chief Norton sa labas. Pinagbawalan siya na tumistigo para kay Andy. Pagkatapos ng kanilang usapan ay binaril siya ni Hadley mula sa itaas. Pinuntahan ni Norton sa Bartolina si Andy para ibalita ang pagkamatay ni Tommy. Pinalabas na nagtangka itong tumakas kaya nabaril. Alam niyang kasinungalingan ang sinabi nito. Kaya tumanggi na siyang makipagtulungan sa illegal nitong gawain. Pinagbantaan nito ang buhay niya at ipapasara din ang library na pinaghirapan niya, kaya wala siyang magawa. Paglabas ay nagkwento siya kay Red tungkol sa dati niyang buhay. Dahil sa trabaho at ambisyon ay napabayaan niya ang asawa kaya nagtaksil. Sinisisi niya ang sarili sa pagkamatay nito. Pangarap niya din na makatakas doon at tumira sa Zawatenejo, isang maliit na isla sa Mexico. Magtatayo siya ng maliit na hotel at bibili ng mga lumang bangka. Niyaya niya si Red na samahan siya doon kapag nakalaya ito. Kaya lang nawalan na ng pag-asa sa buhay si Red at inisip na panaginip na lang ang lahat ng plano niya. Hiniling niya dito na pumunta sa Buxton kapag nakalaya. Sa isang bukid na may puno ng oak tree ay may ibabaon siyang isang bagay. Nag-alala si Red sa ikinikilos ni Andy. Lalo na nang malaman niya na humingi ito ng lubid kay Haywood. Bumalik naman si Andy sa opisina at itinuloy ang dati niyang mga gawain. Pinuntahan siya ni Norton para buksan ang safety box at itago ang mahalagang papeles na natapos niyang gawin. Ibinili na linisin ang sapatos nito saka nagpaalam na nauuwi. Pagkatapos ng lahat ng gawain ay sinamahan siya ng bantay pabalik sa kanyang selda. Dito ay kinuha niya ang lubid na hiningi niya. Nang gabing iyon ay hindi nakatulog si Red sa pag-aalala. Sa oras ng head count kinaumagahan ay wala si Andy. Nang lapitan ng mga bantay ang kanyang selda ay wala siya sa loob. Sa opisina ay nakita ni Norton na pinalitan ang kanyang sapatos. Pinagalitan niya ang lahat ng gwardya at pinaghahagis ang mga batong inukit ni Andy. Hanggang sa matamaan niya ang malaking poster na nakadikit sa dingding. Nadiskubre nila ang malaking butas na ginawa ni Andy ng halos 20 taon. Tanging ang kanyang damit, kapirasong sabon at maliit na rock hammer ang natagpuan ng mga bantay sa ilog. Natuklasan kasi ni Andy na malambot lang ang pader ng selda. Naglagay siya ng malaking poster para maitago ang pagbubutas niya tuwing gabi. Sa umaga ay ikinakalat niya sa labas ang mga batong naipon. Pinalitan niya ng iba ang file bago ito ipasok sa vault. Para may ebidensya siyang makuha laban kay Norton. Kinuha niya ang isang damit nito at pinagpalit ang sapatos na nasa kahon. Binalot sa plastik ang nakuhang ebidensya at iba pang gamit. Nang gabing iyon ay lumabas siya mula sa ginawang butas. Habang nakatali sa paa ang mga daladalahin gamit ang hininging lubid. Kasabay ng kulog at kidlat ay pinukpok niya ng bato ang imburnal hanggang mabasag. Pumasok siya sa napakaruming tubo at gumapang hanggang marating niya ang dulo nito na isang ilog. Sa wakas ay nagawa niyang makalabas. Pumunta siya sa mga bangko at nagpanggap bilang si Randall Stevens, ang pangalang inimbento niya para sa ill-gotten wealth ni Norton. At dahil dala niya ang mga papeles ay nakuha niya ang lahat ng perang nakapangalan kay Stevens. Ipinadala niya sa Daily News ang mga ebidensya ng katiwalian at korupsyon sa kulungan. Kinabukasan ay nakita ni Norton na laman sila ng balita.
Tiningnan niya ang huling file na inilagay ni Andy sa vault. At natuklasan na Bible pala nito ang nasa loob. Nang buksan niya ay makikita ang rock hammer na uka sa gitna. Kaagad namang kumilos ang mga awtoridad para hulihin ang mga sangkot. Si Hadley ay kinasuhan sa pagpatay kay Tommy. Pero si Norton ay tumanggi na sumuko. Bago pa mabuksan ang silid na kinaroroonan niya, ay mas pinili niyang tapusin ang kanyang buhay, para maiwasan ang kahihiyan. Ilang araw pagkatapos ng pangyayaring iyon ay nakatanggap ng sulat si Red galing kay Andy. Kalakip ang isang litrato na nakasakay ito sa kotse papunta sa North Pacific. Labis niya itong ikinatuwa. Ang mga ginawang ito ni Andy ay nagbigay ng pag-asa sa iba pang bilanggo. Pero hindi maiwasan ni Red na malungkot dahil hindi na niya makikita pa ang kaibigan. Sa ikatlong pagkakataon ay ipinatawag uli siya para sa evaluation makalipas ang 40 years sa kulungan. Dahil alam niya na hindi na naman maaaprubahan ang kanyang parole ay wala na siyang pakialam sa desisyon ng mga ito. Pero sa di inaasahan ay approve ang kanyang paglaya. Nakangiti siyang lumabas ng kulungan. At napadpad sa parehong silid na tinuluyan ni Brooks. Nagtrabaho din siya bilang bagger sa grocery. Nahirapan siyang mag-adjust sa bago niyang buhay, kaya minsan ay naisip niya na bumalik na lang sa kulungan. Bigla niyang naalala ang bilin sa kanya ni Andy. Pumunta siya sa Buxton at hinanap ang burol na may malaking oak tree. Nakita niya ang kakaibang bato sa pader ayon sa pagkakalarawan ni Andy. Sa ilalim nito ay may isang kahon, na may laman na pera at sulat. Nakasaad sa mensahe ang lugar na binanggit nito noon, ang isla sa Guatanejo sa Mexico. Umaasa si Andy na susunod siya doon dahil kailangan nito ang kakayahan niya at serbisyo. Ngayon ay kumbinsido na si Red na totoong may pag-asa, sa mga taong naniniwala at nagpupursige. Umuwi siya sa tinutuluyang apartment at inukit ang pangalan sa tabi ng sulat ni Brooks. Dinala ang kaunti niyang gamit at bumili ng tiket sa bus. Nilabag niya ang kanyang parole sa pamamagitan ng paglabas sa border. Narating niya ang isla at nadatnan si Andy na nag-aayos ng lumang bangka. Sa wakas ay nagkita muli ang magkaibigan. Dito ay magkasama silang mamumuhay ng tahimik, masaya, at malaya. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang video. Maraming salamat po sa inyong oras.